Isang mahiyain lang akong intern na gumagawa ng photocopy at nagkukuha ng kape noong nakita ko ang isang matandang lalaki na nakatayo ng mag-isa sa abalang lobby ng opisina namin. Halatang frustado siya habang sunod-sunod na dumadaan ang mga tao nang hindi siya tinitingnan kahit saglit. Nang mapagtanto kong bingi siya at sinusubukang makipag-usap, lumapit ako at nag-sign language ng simpleng, "Kumusta po? May tutulong ko po ba kayo?" Hindi ko alam na pinanonood pala ako mula sa mezzanine sa itaas ng CEO ng kumpanya. Bago tayo magpatuloy, curious ako. May natutunan ka na ba na skill para lang matulungan ang isang mahal mo sa buhay? Ikwento mo yan sa comment section sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento katulad nito. Ngayon, ibabalik kita sa umagang iyon na nagpabago ng buhay ko. 6 na buwan ang nakalipas, ako ang pinaka-invisible na tao sa Meridian Communications. 22 anyos ako noon, junior marketing intern na, ang araw-araw ay photocopy, ayos ng supply closet at pagsisikap na maging invisible sa isa sa pinaka-prestihiyosong advertising agency sa Maynila. Ako, yung tipong mag-isa kumakain ng lunch sa desk, umiiwas sa elevator at stare lang ginagamit para walang small talk at ni minsan hindi nagsalita sa meeting. Ni minsan. Hindi naman talaga ako ganito noon. Noong high school, confident ako, palakaibigan, sikat pa nga. Pero ang college ay isang sunod-sunod na maliit na kabiguan at pagtanggi na unti-unting kinain ang confidence ko. Pagka-graduate ko ng communications, parang anino na lang ako ng dating ako. Ang internship sa Meridian, ang supposed fresh start ko, pagkakataon ko para patunayan ang sarili ko sa totoong mundo. Sa halip, naging isa na namang lugar kung saan maliit at walang kwenta ang pakiramdam ko. Ang tanging nagbibigay ng tunay na saysay sa buhay ko ay ang nakababatang kapatid kong si Danilo. 8 taong gulang siya noon at ipinanganak na bingi. Habang nahihirapan ang magulang namin matuto ng sign language, ako naman ay buong pusong sumabak dito na ikinagulat ng lahat, pati na rin ng sarili ko. Gabi-gabi akong nagpa-practice, nanonood ng video, nag-aaral sa community center sa Quezon City. Si Danilo ang naging dahilan ko para maging maestro sa bagay na may saysay talaga. Bagay na makakapagpapabago ng buhay ng isang tao. Noong magsimula ako sa Meridian, matatas na ako sa Filipino Sign Language. Ito lang ang skill ko na talagang ipinagmamalaki ko kahit hindi naman ito nauugnay sa trabaho ko. Sa mundo ng marketing campaigns at client presentation, parang maganda pero walang kwentang talento ang makipag-usap sa komunidad ng mga bingi. Parang marunong kang tumugtog ng biolin, sa mundong electric guitar lang ang gusto. Ang umagang nagpabago ng lahat ay nagsimula tulad ng dati. Martes ng Oktubre, puno ng ingay at gulo ang gusali ng Meridian sa Ortigas. Nasa kalagitnaan kami ng paghahanda sa malaking client presentation at lahat ay stressed at nagmamadali. Naka-duty ako sa reception area para ayusin ang mga materyales nang mapansin ko siya. Matandang lalaki, mga 70 anyos, naka-navy blue na suit na mukhang mamahalin at magaling ang gupit. Perpekto ang pagkakas ng buhok niyang pilak at may tahimik na dangal sa pagkakatayo. Parang buong buhay niya ay iginagalang siya. Pero may lungkot at frustrasyon sa mga mata niya na sumakit ang dibdib ko. Nasa harap siya ng reception desk at sinusubukan makipag-usap kay Jessica, ang head receptionist namin. Mabait si Jessica pero sobrang busy at halatang nauubusan na ng pasensya. "Sir, pasensya na po, hindi ko po maintindihan. May appointment po ba kayo? Pwede po bang isulat nyo kung kanino kayo pupunta?" Gumagalaw ang kamay niya, nakaturo sa elevator at gumagalaw ang bibig niya na ngayon ko lang napagtanto ay mga salitang hindi marinig ni Jessica. Tapos nakita ko na. Banayad na galaw ng kamay, ekspresyon ng mukha, pagsusubok mag-fingerspell, nagsisign siya. Napanood ko ng may pangamba habang tinulungan ni Jessica ang ibang bisita, parang tinanggalan ng matanda. Natigilan siya roon, parang nalilito at lalong nalulungkot. Dumaan ang mga empleyado. Mga account executive na nakamamahaling suit, mga creative director na puno ang kamay ng presentation board, mga junior associate na nagmamadaling pumasok sa meeting. Wala ni isa ang tumigil. Wala ni isa ang napansin na kailangan ng tulong ang respetadong matandang ito. Una kong instinct ay manatili sa pwesto ko. Intern lang ako.
May sarili akong gawain. Sinabi ni Margaret, ang supervisor ko, na trabaho ko lang tumulong sa presentation prep, hindi makialam sa reception. Pero nang makita ko ang pagkabalikat ng balikat niya, ang pagkatalo sa postura niya, naalala ko si Danilo. Naalala ko kung paano siya tinatabunan ng mga tao. Parang invisible siya dahil bingi siya. May desisyon akong ginawa na magpapabago ng buhay ko magpakailanman. Lumapit ako sa reception desk, tibok na tibok ang dibdib ko sa kaba. Tumingin siya sa akin, pagod na pagod ang mga mata, inaasahan na naman na may dadaan lang o itataboy siya. Huminga ako ng malalim at nag-sign, "Kumusta po? Catherine po ako. Maitutulong ko po ba kayo?" Agad na nagbago ang mukha niya. Lumaki ang mga mata sa gulat at ginhawa at ngumiti siya. Unang tunay na ngiti niya mula nang pumasok siya sa gusali. "Marunong ka mag-sign!" Sagot niya, matatas at grasyoso ang mga kamay niya na halatang matagal nang gumagamit ng FSL. Salamat sa Diyos. Akala ko na wala nang makakaintindi sa akin dito. "Pasensya na po sa inabala ninyo," sagot ko. "Ano po ang maitutulong ko? Gusto ko po sanang makita ang anak ko," paliwanag niya. "Pero hindi ko alam paano siya makausap. Wala akong appointment." At ang babae roon, tinuro niya si Jessica na abala na sa iba. Mukhang sobrang busy. "Ano po pangalan ng anak ninyo?" tanong ko. "Matutulungan ko po kayong hanapin." Natigilan siya saglit, may halo ng pagmamalaki at pag-aalangan sa mukha. "Michael." "Hidalgo," sagot niya sa wakas. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Michael Hidalgo, ang CEO ng Meridian Communications, ang pangalan niya ang nasa building directory. Ang buong top floor ay office niya. At kapag napapasyal siya sa common area, ay nanginginig sa kaba ang lahat ng empleyado. "Anak ninyo po si Mr. Hidalgo?" tanong ko, pilit itinatago ang gulat. "Opo," sagot niya. "Alam kong sobrang busy siya, pero nasa lugar lang ako at naisip ko baka makadaan lang kahit saglit." Nakita ko ang pagiging vulnerable niya, pilit nagsasabi na parang walang big deal, pero halatang mahalaga ito sa kanya. Isang ama na gustong makita ang anak. At bigla kong naramdaman ang lungkot, parang hindi siya lubos na welcome sa opisina ng sariling anak. "Siyempre po," sagot ko. "Patingin ko po kung ano ang magagawa ko." "Gusto niyo po bang maupo muna habang tumatawag ako?" Inakay ko siya sa maginhawang upuan sa lobby at tinitiyak na kita niya ako para magpatuloy kaming mag-usap. Kinalaban ko ang unang malaking hamon. Paano makakapagpa-appointment ang isang hamak na intern sa pagitan ng bisita at ng CEO? Una akong tumawag kay Patricia, ang matapang na executive assistant na parang dragon na nagbabantay kay Mr. Hidalgo. Opisina po ni Mr. Hidalgo, si Patricia ito. "Hello po Patricia, si Catherine Santos po ito mula sa intern program. May bisita po dito sa lobby na nagsabing ama po niya si Mr. Hidalgo at gusto po sana siyang makita kung pwede." Mahabang katahimikan. "Ama niya?" "Opo, matandang ginoo, naka-eleganteng suit. Matagal na po siyang naghihintay." Mas mahabang katahimikan. "Kailangan ko po munang i-check kay Mr. Hidalgo. Pwedeng maghintay po ang bisita?" "Siyempre po." Binaba ko ang telepono at bumalik kay Mr. Roberto Hidalgo. Ganon niya ipinakilala ang sarili para sabihing ginagawa na namin ang paraan. Habang naghihintay, nagkwentuhan kami sa sign language. Natuklasan kong isa siya sa pinaka-interesanting tao na nakilala ko. Kwento niya ang career niya bilang arkitekto. Siya ang nagdisenyo ng ilan sa mga kilalang gusali sa Makati at BGC Skyline. Kwento niya ang yumaong asawa, ina ni Michael, na guro sa Philippine School for the Deaf. Kwento niya ang hirap at ginhawa ng pagpapalaki ng anak na hindi bingi kahit siya ay bingi, at ang pride niya sa tagumpay ni Michael kahit hindi na sila madalas magkita. Lagi siyang ambisyoso, sabi ni Roberto, halo ng paghanga at pag-aalala. Noong bata pa siya, gusto niyang patunayan sa mundo na hindi siya nahihirapan dahil bingi ang tatay niya. Ipinagmamalaki ko ang lahat ng naabot niya, pero minsan, natatakot ako na nakalimutan niyang magpahinga, na maging tao lang. Habang nag-uusap, napansin kong pinagtitinginan na kami. May mga empleyadong nakatingin, may curious ang iba, inis ang iba. Nakita ko si Jessica na sinasagot ang mga tanong kung bakit may sign language conversation sa lobby. Lumipas ang 20 minuto, saka 30. Tumawag si Patricia,
Back-to-back meeting daw si Mr. Hidalgo, hindi bababa sa 1 oras pa. Nakita ko ang disappointment sa mata niya kahit pilit niyang itago. Baka bumalik na lang ako sa ibang araw, sabi niya. Ayaw ko pong makagulo. Hindi po kayo istorbo, sagot ko. Gusto niyo po bang maghintay pa? Pwede ko po kayong itour sa building kung gusto niyo. May magagandang artwork po sa itaas. Lumiwanag ang mukha niya. Gusto ko sana makita kung saan nagtatrabaho si Michael. At nagsimula ang tinawag na pinaka-unauthorized building tour sa kasaysayan ng Meridian Communications. Dapat ay nag-aayos ako ng presentation materials. Dapat ay nagpo-photocopy at nag-update ng spreadsheet. Sa halip, 2 oras akong nag-tour kay Roberto Hidalgo sa buong kumpanya ng anak niya. Una kaming pumunta sa creative department. Ipinakilala ko siya sa mga graphic designer at copywriter. Mababait naman pero busy, mabilis na bati lang. Pero may iilang talagang na-curious, lalo na nang sabihin kong arkitekto siya at na-appreciate niya ang design ng mga campaign. Nag-translate ako, tinulungan si Roberto maintindihan ang ginagawa, at nakita ko ang pagmamalaki sa mukha niya habang natututo siya tungkol sa kumpanyang itinayo ng anak niya. Pumunta kami sa account management floor, sa break room, at kahit sa marketing analytics. Sa analytics floor ko siya unang nakita. Si Michael Hidalgo, nakatayo sa mezzanine, nakatago sa pillar, pinanonood kami. Pinanonood niya ang tatay niya na nakikipag-usap sa empleyado niya, pinanonood akong mag-translate. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pinanonood ako ng CEO na nagbibigay ng unauthorized tour habang dapat nagtatrabaho ako. Sigurado akong matatanggal na ako. Pero paglingon ko ulit, wala na siya. Nagpatuloy kami. Conference room, library ng award-winning campaigns hanggang executive floor. Pinaka-interesado si Roberto roon. Lahat ito ginawa ni Michael, sabi niya habang tinitingnan ang magarang opisina. Opo, sagot ko. Laking pagmamalaki ng lahat sa kanya. Tumango siya, pero may lungkot. Ipinagmamalaki ko siya. Sana lang mas kilalanin ko siya bilang adulto. Nung bata pa siya, sobrang close kami. Pero paglaki niya, lalo na pagkamatay ng nanay niya, parang gusto niyang buong mundo ay siya ang bahala. Tumigil siya humingi ng tulong, tumigil magkwento ng problema sa akin. Akala siguro niya kailangan niyang protektahan ako dahil bingi ako. Sumakit ang puso ko para sa kanilang dalawa. Halos 3 p.m. na nang bumalik kami sa lobby, tapos na ang oras ng supposed meeting. At halos tanggap na ni Roberto na hindi niya makikita ang anak ngayon. Salamat, Catherine. Sabi niya ng buong puso, ang saya ko. Mas naintindihan ko na ang mundo ni Michael at natuwa akong makilala ka. Naalala mo ako sa yumaong asawa ko. May pareho kayong kabaitan, paraan ng pagpaparamdam na importante ang isang tao. Naku po, akin pong kasiyahan, sagot ko. Totoo yon. Kahit kinakabahan ako sa mga tinakbuhan kong gawain, ito ang pinakamakabuluhang hapon ko sa Meridian. Habang paalam na si Roberto, nakita ko si Margaret na papalapit, galit na galit ang mukha. Alam kong sasapitin ko na ang parusa. Catherine, matalim ang boses niya, kailangan kitang makausap ngayon din. Lilingon na sana ako kay Roberto para magpaalam nang may nagsalita sa likod ko. Actually, Margaret, ako muna ang makikipag-usap kay Mrs. Santos. Lumingon ako, si Michael Hidalgo mismo. Matangkad, mga early 50s, parehong matatalino ang mata ng ama at may tahimik na authority, pero may emosyon sa mukha niya na pilit kinokontrol. Hidalgo, sagot niya sa wakas, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Michael Hidalgo, ang CEO ng Meridian Communications, ang pangalan niya ang nasa building directory, ang buong top floor ay office niya, at kapag napapasyal siya sa common area ay nanginginig sa kaba ang lahat ng empleyado. Anak ninyo po si Mr. Hidalgo? Tanong ko, pilit itinatago ang gulat. Opo, sagot niya. Alam kong sobrang busy siya, pero nasa lugar lang ako at naisip ko baka makadaan lang kahit saglit. Nakita ko ang pagiging vulnerable niya, pilit nagsasabi na parang walang big deal, pero halatang mahalaga ito sa kanya. Isang ama na gustong makita ang anak. At bigla kong naramdaman ang lungkot, parang hindi siya lubos na welcome sa opisina ng sariling anak. Siyempre po, sagot ko. Patingin ko po kung ano ang magagawa ko. Gusto niyo po bang maupo muna habang tumatawag ako?
Inakay ko siya sa maginhawang upuan sa lobby at tinitiyak nakita niya ako para magpatuloy kaming mag-usap. Kinalaban ko ang unang malaking hamon. Paano makakapagpa-appointment ang isang hamak na intern sa pagitan ng bisita at ng CEO? Una akong tumawag kay Patricia, ang matapang na executive assistant na parang dragon na nagbabantay kay Mr. Hidalgo. Opisina po ni Mr. Hidalgo, si Patricia ito. Hello po Patricia, si Catherine Santos po ito mula sa intern program. May bisita po dito sa lobby na nagsabing ama po niya si Mr. Hidalgo at gusto po sana siyang makita kung pwede. Mahabang katahimikan. Ama niya? Opo, matandang ginoo, naka-eleganteng suit. Matagal na po siyang naghihintay. Mas mahabang katahimikan. Kailangan ko po munang i-check kay Mr. Hidalgo. Pwedeng maghintay po ang bisita? Siyempre po. Binaba ko ang telepono at bumalik kay Mr. Roberto Hidalgo. Ganon niya ipinakilala ang sarili para sabihing ginagawa na namin ang paraan. Habang naghihintay, nagkwentuhan kami sa sign language. Natuklasan kong isa siya sa pinaka-interesanting tao na nakilala ko. Kwento niya ang career niya bilang arkitekto. Siya ang nagdisenyo ng ilan sa mga kilalang gusali sa Makati at BGC Skyline. Kwento niya ang yumaong asawa, ina ni Michael, na guro sa Philippine School for the Deaf. Kwento niya ang hirap at ginhawa ng pagpapalaki ng anak na hindi bingi kahit siya ay bingi, at ang pride niya sa tagumpay ni Michael kahit hindi na sila madalas magkita. Lagi siyang ambisyoso, sabi ni Roberto, halo ng paghanga at pag-aalala. Noong bata pa siya, gusto niyang patunayan sa mundo na hindi siya nahihirapan dahil bingi ang tatay niya. Ipinagmamalaki ko ang lahat ng naabot niya, pero minsan, natatakot ako na nakalimutan niyang magpahinga, na maging tao lang. Habang nag-uusap, napansin kong pinagtitinginan na kami. May mga empleyadong nakatingin, may curious ang iba, inis ang iba. Nakita ko si Jessica na sinasagot ang mga tanong kung bakit may sign language conversation sa lobby. Lumipas ang 20 minuto, saka 30. Tumawag si Patricia. Back-to-back meeting daw si Mr. Hidalgo, hindi bababa sa 1 oras pa. Nakita ko ang disappointment sa mata niya kahit pilit niyang itago. Baka bumalik na lang ako sa ibang araw, sabi niya. Ayaw ko pong makagulo. Hindi po kayo istorbo, sagot ko. Gusto niyo po bang maghintay pa? Pwede ko po kayong itour sa building kung gusto niyo. May magagandang artwork po sa itaas. Lumiwanag ang mukha niya. Gusto ko sana makita kung saan nagtatrabaho si Michael. At nagsimula ang tinawag na pinaka-unauthorized building tour sa kasaysayan ng Meridian Communications. Dapat ay nag-aayos ako ng presentation materials. Dapat ay nagpo-photocopy at nag-update ng spreadsheet. Sa halip, 2 oras akong nag-tour kay Roberto Hidalgo sa buong kumpanya ng anak niya. Una kaming pumunta sa creative department. Ipinakilala ko siya sa mga graphic designer at copywriter. Mababait naman pero busy, mabilis na bati lang. Pero may iilang talagang na-curious, lalo na nang sabihin kong arkitekto siya at na-appreciate niya ang design ng mga campaign. Nag-translate ako, tinulungan si Roberto maintindihan ang ginagawa, at nakita ko ang pagmamalaki sa mukha niya habang natututo siya tungkol sa kumpanyang itinayo ng anak niya. Pumunta kami sa account management floor, sa break room, at kahit sa marketing analytics. Sa analytics floor ko siya unang nakita. Si Michael Hidalgo, nakatayo sa mezzanine, nakatago sa pillar, pinanonood kami. Pinanonood niya ang tatay niya na nakikipag-usap sa empleyado niya, pinanonood akong mag-translate. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pinanonood ako ng CEO na nagbibigay ng unauthorized tour habang dapat nagtatrabaho ako. Sigurado akong matatanggal na ako. Pero paglingon ko ulit, wala na siya. Nagpatuloy kami. Conference room, library ng award-winning campaigns, hanggang executive floor. Pinaka-interesado si Roberto roon. Lahat ito ginawa ni Michael, sabi niya habang tinitingnan ang magarang opisina. Opo, sagot ko. Laking pagmamalaki ng lahat sa kanya. Tumango siya, pero may lungkot. Ipinagmamalaki ko siya. Sana lang mas kilalanin ko siya bilang adulto. Nung bata pa siya, sobrang close kami. Pero paglaki niya, lalo na pagkamatay ng nanay niya, parang gusto niyang buong mundo ay siya ang bahala. Tumigil siya humingi ng tulong, tumigil magkwento ng problema sa akin. Akala siguro niya kailangan niyang protektahan ako dahil bingi ako. Sumakit ang puso ko
para sa kanilang dalawa. Halos 3 p.m. na nang bumalik kami sa lobby. Tapos na ang oras ng supposed meeting. At halos tanggap na ni Roberto na hindi niya makikita ang anak ngayon. Salamat, Catherine, sabi niya ng buong puso. Ang saya ko. Mas naintindihan ko na ang mundo ni Michael at natuwa akong makilala ka. Naalala mo ako sa yumaong asawa ko. May pareho kayong kabaitan, paraan ng pagpaparamdam na importante ang isang tao. Naku po, akin pong kasiyahan, sagot ko. Totoo yon. Kahit kinakabahan ako sa mga tinakbuhan kong gawain, ito ang pinakamakabuluhang hapon ko sa Meridian. Habang paalam na si Roberto, nakita ko si Margaret na papalapit, galit na galit ang mukha. Alam kong sasapitin ko na ang parusa. Catherine, matalim ang boses niya, kailangan kitang makausap ngayon din. Lilingon na sana ako kay Roberto para magpaalam nang may nagsalita sa likod ko. Actually, Margaret, ako muna ang makikipag-usap kay Mrs. Santos. Lumingon ako, si Michael Hidalgo mismo. Matangkad, mga early 50s, parehong matatalino ang mata ng ama at may tahimik na authority. Pero may emosyon sa mukha niya na pilit kinokontrol. Mr. Hidalgo, nautal si Margaret. Ako po sana ang makikipag-usap kay Miss Santos tungkol sa pagliban niya sa trabaho niya ngayon. Dapat nga ay tinulungan niya ang tatay ko. Tahimik pero matigas ang sagot ni Michael. Hindi inaalis ang tingin sa akin at maganda ang ginawa niya ayon sa nakita ko. Parang natahimik ang buong lobby. Nakanganga si Margaret. Si Roberto naman halatang natuwa at naunawaan ng lahat. Tatay, sabi ni Michael, at unang beses kong narinig na lumambot ang boses niya. Humarap siya sa ama at nagsimulang mag-sign. Mabagal, medyo hilaw, pero kitang-kita ang effort. Pasensya na po sa paghintay ninyo. Hindi ko po alam na nandito kayo hanggang makita ko kayo ni Catherine. Isang oras ko kayong pinanonood. Hindi ko na kayo nakitang ganoon kasaya sa loob ng maraming taon. Lumiwanag ang mukha ni Roberto. Nag-aral ka ng sign language? Sinubukan ko po, sagot ni Michael. Mas matatas na ang kamay niya. Dapat ginawa ko ito noon pa. Dapat mas naging madali ko para sa inyo, hindi lagi kayo ang nag-a-adjust sa akin. Niyakap nila ang isa't isa sa gitna ng abalang lobby at naluha ako. Napahinto ang mga tao sa paligid para panoorin ang muling pagkikita ng ama't anak. Paghiwalay nila, humarap sa akin si Michael. Mrs. Santos, pwede po ba kayong makausap sa opisina ko? Sumunod ako, tibok na tibok ang puso, kasama si Roberto. Nawala si Margaret, siguro naguguluhan kung paano haharapin na ang intern niya ay personal na hiniling ng CEO. Tahimik ang executive elevator. Pasimple akong tumitingin kay Roberto na halos sumigaw sa saya at kay Michael na seryoso pero malalim ang tingin. Ang opisina niya ay eksakto sa nai-imagine ko, floor-to-ceiling glass nakita, ang buong skyline ng Makati at BGC, mamahaling muebles at mga award sa dingding. Pero malamig, parang walang personal na bakas ni Michael. Maupo po kayo, sabi niya, at siya mismo ang umupo sa tabi ng tatay niya, hindi sa likod ng mesa. Maliit na gesture na nagparamdam na personal ang usapan. Mrs. Santos, may utang akong sorry at paliwanag sa inyo. Nagulat ako. Ako po ang dapat humingi ng sorry, sir. Dapat po ay sa presentation materials ako. Itinigil niya ako sa pagtaas ng kamay. Ginawa ninyo ang dapat ginagawa ng lahat ng empleyado ko, ang bagay na sana ay ginagawa ng marami rito. Tumingin siya sa ama niya ng may pag-ibig at pagsisisi. 3 beses lang bumisita ang tatay ko rito sa loob ng 10 taon ko bilang CEO. At sa 3 pagkakataon, tinrato siyang parang istorbo. Pinanood ko mula sa malayo kung paanong ang sarili kong empleyado, mga taong binabayaran ko, mga taong kumakatawan sa kumpanya ko, ay pinaparamdam sa kanya na hindi siya welcome sa opisina ng sarili niyang anak. May hinawakan si Roberto sa braso ng anak, nag-sign ng mabilis. Tumango si Michael at nagpatuloy. Ngayon iba. Ngayon, nakita ko ang isang 22 anyos na intern na iniwan ang trabaho niya para gugulin ang 3 oras sa pagpaparamdam na mahalaga, iginagalang at kasali ang tatay ko. Nakita ko siyang mag-translate, maging tulay at tratuhin ang tatay ko hindi bilang abala kundi bilang honored guest. Lumakas ang emosyon sa boses niya. Binigyan niya siya ng bagay na matagal ko nang hindi na ibigay,
Ang pakiramdam na kasali siya sa mundo ko. Naluha ako. Sir, may nakababatang kapatid po akong bingi at alam ko kung paano kapag tinatabunan siya ng mga tao, parang invisible siya. Hindi ko po matiis na mangyari yon sa tatay ninyo. At iyan mismo, sabi niya, ang dahilan kung bakit kailangan nating mag-usap tungkol sa future ninyo rito. Akala ko matatanggal na ako. Naiintindihan ko po kung kailangan ninyong tanggalin ako. Nagulat siya. Tanggalin kayo? Gusto kong i-offer sa inyo ang totoong trabaho, hindi internship. Napa-starstruck ako. Po? Ang nakita ko ngayon ay kulang sa kumpanyang ito. Tunay na inclusion at accessibility. May sinasabi tayo sa mission statement, may policy sa handbook, pero hindi natin ginagawa sa totoong buhay. Gusto kong baguhin yon at gusto ko kayong tumulong sa akin. Ngumiti si Roberto, mabilis na nag-sign kay Michael. Ngumiti rin si Michael at nag-sign pabalik, saka humarap sa akin. Gagawa ako ng bagong posisyon, Director of Accessibility and Inclusion. Kayo ang magtitiyak na accessible ang Meridian sa lahat. Empleyado, kliyente, bisita. Kayo ang gagawa ng training, policy, at magiging tagapagsalita ng mga taong madalas nakakaligtaan. Direktang sa akin kayo magre-report. Parang nahilo ako. Sir, intern lang po ako. Wala pa po akong degree, kulang pa ang last semester ko. May mas mahalaga pa kayo kaysa experience, empathy. Kakayahan ninyong tingnan ang tao bilang tao, hindi abala. At may skill kayo na makakapagpabago ng buong kumpanya? Nag-pause siya. Malaki ang sweldo, may benefits at may authority kayong mag-implement ng tunay na pagbabago.